syempre hindi naman natin inaasahan kung ano ang, or hindi natin pinaplano kung ano mangyayari sa kinabukasan. Yes. Kaya mas maganda pong ma-inform tayo kung ano ang pwedeng iwanan natin sa ating mga kapamilya dito sa Pilipinas. Death benefits mula sa OWA na makukuha ng pamilya ng namayapang OFW. Guys, dapat alam natin ito dahil masakit man ang pangyayaring ito, pero dapat alam natin ang makukuha ng ating pamilya kapag kinuha na ni Lord ang isang OFW na aktibong miyembro ng OWA. So, ito ang pagkakaiba ng natural death at accidental death benefits. Ano nga ba itong death benefit na ito? Ito yung benepisyong natatanggap ng pamilya ng yumaong OFW who is active member of OWA at the time of his or her death. So magkano naman po yung natatanggap niya dito? Meron po tayong dalawang dahilan, no? If the cause of death is natural, makakatanggap po siya ng 100,000 pesos. But if the cause of death is accidental, makakatanggap din po siya ng 200,000 pesos. And on the top of this, meron po tayong tinatawag na burial gratuity. Ano nga ba itong burial gratuity? Ito ay additional assistance para sa funeral grant amounting to 20,000 pesos. This is given to the beneficiaries of the deceased OFW to assist them for the decent burial of their loved ones. So, makakatanggap po sila if natural cause, 120,000, and accidental, equivalent to 220,000. Okay. So, para po sa ating death and burial claim, yung una po nating kino-consider dito is yung OWA membership po ni OFW. So kapag, inuulit po natin, kapag si OFW namatay, at that time na active pa ang kanyang OWA membership, qualified po ang kanyang dependents na mag-apply for the death and burial claim. Kaya guys, mahalaga na dapat lagi tayong active member ng OWA. Kaya lagi ko sinasuggest na dapat lagi tayo nagre-renew ng ating OWA membership. Dahil hindi natin alam ang buhay ng isang tao, lalong-lalo na nating mga OFW. At isa pa guys sa karagdagang benepisyo na makukuha ng isang pamilya ng namayapang OFW ay pag-aaralin ng OWA ang kanilang anak hanggang sa makatapos ng kolehiyo kapag ang cause of death ay yung accidental death lalo na sa kanyang job site. Ang best example nito guys is yung isang OFW na nakasama sa mga Pilipinong nasunog sa isang factory sa Taiwan na aktibong miyembro ng OWA. Dumating rin kanina mga taga-OWA para ayusin ang mga dokumentong kailangan para maiuwi ang labi ni Renato. Yung insurance po ng death claim. So, accident, 200,000 pesos and 20,000 for the burial. Meron din po tayong livelihood, 15,000. Ang kailangan lang po namin is yung resibo. And then yung lugar na paglalagyan mo ng iyong negosyo. Meron din po kaming ELAP, yung educational livelihood para sa anak niya hanggang college po. Pag-aaralin po namin. Doon pa lang guys ay sulit na ang maibibigay na tulong ng OWA sa panahon na hindi natin inaasahan. Kaya lagi kong sinasuggest at lagi kong pinapaalala sa mga OFW na dapat lagi tayo nagre-renew ng OWA membership natin kada 2 taon. Kaya lagi ko itong sinasama at binabanggit sa mga requirements ng mga OFW pabalik sa ibang bansa. Pero paano naman yung mga OFW na hindi aktibong miyembro ng OWA or yung mga ayaw mag-renew? Ang hindi naman OWA member ay makatatanggap lamang ng 20,000 peso bereavement assistance. Paano pala guys yung mga OFW na kinitil ang sariling buhay or yung mga nag-suicide? Kasama ba sila sa may mga makukuha sa OWA? Panoorin nyo ito. Bago natin makalimutan, di ba meron tayong category for the cause of death. We have natural cause and the accident cause of death. So paano pag si OFW, ang kanyang cause of death ay suicide? Okay. Good question na Sir Alvin. Yung suicide or pagpapatiwakal sa Tagalog, ito po ay magfo-fall under natural cause. So, makakatanggap po siya ng 100,000 plus 20,000 for burial gratuity
All in all, amounting to 120,000. Yun po, Sir Alvin, para sa mga suicide cause of death. Yes, para sa ating mga suicide cases po, basta active ang kanilang OWA membership at the time of death, makakatanggap po sila ng Yes, sir. 120,000 pesos. Magpo-fall po siya under the natural cause of death. Yes. Ang ating OWA membership guys ay valid ng 2 taon. Kaya kada 2 taon tayo kailangan mag-renew ng ating OWA membership. Pwede kayo mag-renew sa pamamagitan ng OWA app or pwede kayo mag-renew sa Polo Office o kaya naman sa OWA Representative Desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA o kaya naman sa any OWA office sa Pilipinas. Pero kung nasa ibang bansa ka at hirap ka makapag-renew ng OWA membership sa online or sa OWA app or wala kang oras or pagkakataon na makapunta sa Polo Office para i-renew ang iyong OWA membership, ay pwede mo ito ipa-renew sa kamag-anak mo sa Pilipinas. Ito kung paano or kung ano ang gagawin mo. Pero sa mga nasa abroad or dun sa may mga active contract pa po at hindi pa po nakakapag-renew ulit ng kanilang membership, kung nasa abroad po kayo, pwede nyo pong i-authorize ang inyong representative dito sa Pilipinas. Kapag yung inyong representative naman po ang magpa-process, kailangan nyo po silang i-authorize. Bigyan nyo po sila ng authorization letter na sila po ang magpa-process ng renewal ng inyong membership. At syempre, yung kopya po ng inyong valid employment contract, valid work permit, kopya po ng passport ninyo, at syempre yung valid ID po ng magpa-process. Ayan, nasa screen po natin, maaari nyo pong i-screenshot para hindi po natin makalimutan. Pag nakompleto nyo na guys yung mga requirements, ay kailangan nyo ito pa-scanned copy at isi-send nyo through email or WhatsApp sa pamilya nyo at ipapaprint nila at yun ang dadalhin nila sa OWA office sa Pilipinas para i-renew ang iyong OWA membership. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.